Yun nga, may mga naririnig din akong kwento about sa'yo. Pero syempre gusto ko marinig mismo sa'yo. Kasi about sa mga founder ng group ng Dandit. Ano? About sa founder ng group ng Dandit and meron silang mga negative nasasabi about sa'yo. So, bakit ganun? Kasi parang ngayon lang na ang daming founder ng grupo na merong reklamo, which is dapat dapat okay yung connection natin, okay yung relationship natin sa kanila kasi sila yung founder po, at opo. tumutulong sila sa atin. Pero bakit ganun sila sa'yo? Apo. Sa'yo lang. Sinungaling daw ako, mukhang pera, babalo. Yes po, may nag-sponsor sa kanya ng 90,000. Grabe! May nag-sponsor sa kanya ng 25,000, 10K. Wala pa po doon yung mga... Wala pa nga pong 50,000 ata yung cash niyang nahawakan. Kasi Siguro may mga ganito pala nangyayari. hindi niya po... Dito yung listahan. Nandito yung listahan. Nandito yung listahan ko noon. Ito yung listahan ko, malabo. Yan. Hindi ko to ginawa-gawa kasi yung kwenta ko dito tamang-tama sa perang pinadala ko kay Kuya Bro. Hindi ko yung inano. Ito yung listahan na pinasa ko sa JC na kinuhanan ko ng photo. Ito yung pera 84,900. Nandito lahat. Yan Yan. Nandito lahat. Nakalista yan lahat. Asan yung sinasabi niyang 90K? Yung sinasabi niyang nagpadala ng 90K na sponsor, 2 beses lang nagbigay yan. At yung pinambili ng lechon. Yung pinambili ng lechon, yun yung unang pinadala niya sa admin, 10,500. Pero binawasan ko yun ng 250 kasi binigay ko sa admin na bilang pamasahin niya. Pero tinap-upan ko yon para mabuong 10,500 nung nagpadala ko kay Kuya Brook. Nagpadala ko kay Kuya Brook 10,700 kasi naglagay ako ng GCash kasi alam ko ang GCash is mayroon siyang perang, magbabayad siya ng pera kaya dinagdagan ko siya ng 200. Tapos yung money t-shirt is 35,000. 36,000 ang last na pinadala ng major sponsor niya. 36,000 ha. Sabi ko nga sa kanya nung nagpadala ng 36,000, ma'am, bakit ang laki? Yan ang ilagay mo sa, ibigay mo kay Dan yan, kay Kalingap Dan, kasi para sa pabahay niya, sa tatay niya. Sabi niya sa akin, wag ko daw babawasan yan. Pero binawasan ko, inilagay ko doon sa decoration. Nag-aano ako ng pang-decoration noon. Kasi nga, kawawa akong nagbabudget ng pera. Kawawa akong nagbabudget ng pera talaga noon. Hahanapan mo ako ng 90,000 na ipinadala nung major sponsor na isang tao. Asaan yung sinasabi mong 90,000 na yon? Ibigay mo, ipakita mo sa akin yung conversation ninyo at nung resibo ng 90,000 na yon. Yon ang ipakita mo sa akin. Walang nagbibigay ng 90,000 na isang tao lang. Niwala nga akong nalikom na 90,000. Tapos hahanapan mo ako ng 90,000. Saan ka kumuha ng kapal ng mukha mo? Okay? Kapal ng mukha mo. Wag mo akong hindi ako natatakot na idemanda kasi wala akong kahit 5 kusing, wala akong kinukuhang pera ng grupo mo noon. Pinadala kami pera, may mga resibo lahat. Ikaw, saan yung resibo mo? Yung pinadalahan nung isang araw, ay hindi ko matala kung anong month yun. Tumawag ka kay Bit Bishop, nag-message ka, tita, pupunta ako ng Tagaytay, wala po ako pang kape. Kasi wala pa akong sahod sa YouTube channel. Anong ginawa ni Bit Bishop? Pinadalahan ka ng 5,000. Nasalitahan mo ba yan, sekretary? Ang dami. Meron pang isa nag-message sa akin. Pinadalahan ka galing sa Europe whatever, 7,000. Nasalitahan ba yan? Ang dami nag-message sa akin. Hindi ko na pinapansin. Pero isipin natin, kung marunong kayong umawak ng pera, sa laki ng pera na narating sa iyo, sa pamilya nyo, dapat hindi kayo naghihirap. Bakit palagi kayo may money problem? Ganito, naubusan ng alawan, naubusan ganun. No. Sa tingin ko, ito ngayon yung talagang magiging problema ni Medit. Hindi about yung tungkol sa pagpapaliwanag niya kung sino ba talaga ang nakascout sa kanya. Masyadong mababaw na itong mga usapin na yan, kung tutuusin. Pero ginawan din natin ng reaksyon sapagkat, syempre, kailangan natin kumita. Pero ang totoong problema ngayon ni Medit dito, it's not about J. Brad, but kung hindi, dito kay Ate Ana Rita
at Ate Yoli. Marami siyang dapat ipaliwanag. Ito po yung tinatawag nating magiging problema. Kapag ang isang beneficiary ay direktang nakikialam sa mga bagay-bagay patungkol sa kanyang mga natatanggap at matatanggap at hindi pa natatanggap na usapin pagdating sa pera, pagpaplano at kung ano-ano pa. Saan ka nga naman kasi nakakita ng beneficiary ka pero mahilig kang makialam? Beneficiary ka pero ikaw ang nagsasabi sa kung ano ang mga dapat pang gawin. Magkaiba kasi yung nagsasuggest lang kesa sa talagang nakikialam. Yan ang magiging problema ngayon. Para bang ganito? Kunyari ako ay beneficiary. No? Tapos ako magsasabi kung anong dapat niyong ibigay sa akin. Kung buo ba? Kung ito ba ay hindi na dapat gawing hulugan? O kung idiretso niyo na sa akin at kung ano-ano pa. Ibang usapin yung mga ganong klaseng bagay. Ngayon, dahil ang pinag-uusapan natin ngayon dito ay patungkol sa pera, akusasyon na hindi nabibigyan ng linaw o hindi talaga alam ang tunay na nangyari, at dahil masyadong mabibilis ang dila ng iba na nagsasabi na yung 90,000 na yan ay hindi na nakarating kay Kalingap Dan o nakarating sa kanila, na wala naman talagang basihan, na sinasabi nila, na kagaya ng ating napanood na sponsor na sila Ate Yoli, ay lumalabas na mga scammer. Wala naman talagang basihan. At ito nga, naipaliwanag na ni Ate Yoli yung mga pera na pumasok noon, kung saan ginastos at kung saan niya hinati-hati, at hindi lang yan, kung paano rin siya nag-abono. It's for Ate Yoli na lang kung mas lalo niya pang papatibayin ang kanyang depensa sa pamamagitan ng paglalabas din naman ng mga resibo. At hindi lang yan. Dahil nabanggit niya si Kuya Brooks, marahil ay kung talagang nasa patas din naman na pagtrato si Kuya Brooks, ay pwede niyang patunayan o segundahan ang sinasabi ni Ate Yoli dun sa mga ibinigay sa kanya, ipinadalang pera na walang labis, walang kulang, magmula kay Ate Ana Rita sa kanyang mga isiniwalat at dito rin kay Ate Yoli. Ano sa tingin nyo ang magiging kahihinatnan nito sa buhay ni Medit? Kung hindi niya ito may papaliwanag, kung hindi niya ito haharapin. Dahil ito ang dapat niyang pinagtutuunan ng pansin. Hindi yung mga pag-scout-scout sa kanya. Hindi yung pagdidepensa at pagpapatunay kung sino ang unang nakascout sa kanya. That's very weak. Very weak defense. Or baka naman, mas pinapatulan lang ni Medit yung ganung klaseng issue para ma-divert ang atensyon sa tunay talaga na nagiging problema. Kung ako kay Medit, para mas malinis din ang kanyang pangalan, liwanagin niya at ayusin niya yung kanyang gusot dito kay Ate Ana Rita at kay Ate Yoli. Dahil yung dalawa rin naman na yun ay may kanya-kanyang gustong patunayan at gustong linisin ang kanilang mga pangalan. Di ba, Medit? Yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Yun ang dapat mong bigyan ng linaw. Sapagkat dito pa lang, nung magsalita ang dalawa na yan, mukhang lumalabo na ang iyong mga araw. Kaya dapat ito ang iyong inaasikaso. Hindi yung kung ano-ano pa. Hindi mo pwedeng sabihin na hinahayaan ko na lang, hayaan na lamang natin sila. At hindi ako affected. No. May oras sa pagsasalita at may oras sa pagtahimik. Yan ang tandaan mo. Kung gusto mong maibalik ang tiwala ng ibang tao sa iyo, yan ang dapat mong asikasuhin. Yan ang dapat mong pagtuunan ng pansin at bigyang linaw.